Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakita ang malaking hukbo sa madilim na ilaw. Pare-pareho ang suot na armor ng mga sundalo. Gawa ang mga ito sa black animal hide at may taas na 2 metro ang mga ito habang may hawak na mahahabang itim na espada. Yumanig ang mundo nang magmartsa ang mga ito dahil sa napakadami ng kanilang bilang. Hila ng 4 na colossal beasts na nasa harapan ang higanteng kalesang gawa sa mga buto ng hayop. Mayroong makintab na balahibo ang mga halimaw at nasa 20 metro ang kanilang haba. Mayroon din silang matatalas na pangil at kuko. Proud na nakatayo sa kalesa ang matangkad at maskuladong lalaki habang nakasuot ito ng itim na armor. Nakababa ang buhok nito, tila hindi ito mapapaamo habang umihip ang hangin. Yon ang Raksasa King. Nakatayo sa kanyang likuran ang kanyang mga anak na sina Alaric at Amastan. Ano? Atake ang Raksasa Tribe. Naniga sa lugar ang lahat ng mga depensa. Nanginig ang karamihan dahil sa nakakatakot na aura ng Raksasa Army. Napagtanto nilang nasa Martial Saint o higit pa ang level ng kanilang mga kalaban. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang Raksasa King. Pero alam nilang hindi bababa sa 1,000,000 ang mga sundalo ng Raksasa Army. Nakita ang refleksyon ng mga kalabans ay kanilang mga sandata. Nanginig ang puso ng mga sundalo ng Union Army sa kanitang sitwasyon. Sa wakas ay naniwala na ang mga ito sa Raksasa Tribe. Paano sila mananalo laban sa hukbong may mga hindi mapapantayang sundalo? Marami ang nataranta at gustong tumakbo ng ilan. Mga mandirigma. Nang kanyang makita ang magandang tanawin sa kabilang banda ng Chaotic Mountain Range, ay naisip ng Raksasa King na yon ang pinakamalapit na bagay na mukhang kalangitan kumpara sa well-deserted secret region. Mabilis na tumayo ang Raksasa King habang nakataas ang mga kamay nito, malakas itong sumigaw. Ilang libong taon na at sa wakas ay kukunin na namin kung ano ang aming mga pagmamayari. Magmartsa, waksihin silang lahat. Sulong. Nakakabingi ang mga pagsigaw ng Raksasa Army at nagsimulang sumulong ang mga ito habang matapang nilang ikinuway ang mga sandata. Nahasa sa digmaan ang mga sundalo ng Raksasa at kaya nilang gumalaw ng mabilis na tila dinadala nilang ang kanilang mga sarili sa ibang lugar. Bago pa man makapagsalita ang kahit na sino ay napasok na nila ang Union Army. Malalakas na pag-iyak at mga sigaw dahil sa sakit ang kaagad na narinig sa malamig na sahig. Sa isang kisamata ay tumumba ang 10,000 sundalo. Sulong! Bilisan ninyo at patumbahin sila. Namula sa galit ang mga mata ni Dak Sanders nang sumigaw ito. Huwag kayong mataranta. Panatilihin ang pormasyon, hindi natin yon maaaring sirain. Para sa ating mga tahanan, sulong! Nakakuyom na sigaw ni Chester. Kumulo ang dugo nito nang sugurin ni ang napakalakas na mga kalaban. Abante! Sumali sa mga pagsigaw sina Yvette, Quincy, Andy, at ang mga miyembro ng Union Army. Pabagsakin sila. Walang pigil na sumugod ang milyon-milyong sundalo ng Union Army. Hindi malayo sa larangan ng digmaan si Yang Jian, na nandilim ang ekspresyon nang itaas nito ang kanyang kamay para patahimikin si Zhang Ju. Hindi nag-alangan ng lalaki, lumundang ito sa ere at sumigaw. Atensyon! Sumulong ang lahat! Milyon-milyong sundalo ng North Moana ang sumugod sa larangan ng digmaan para kalabanin ang kabilang panig. Nagpatuloy ang mga paghihirap na pag-iyak nang magpatuloy ang digmaan. Bumagsak sa lupa ang mga sundalo habang isa-isang sumisigaw sa sakit. Naging kulay pula ang sahig dahil sa kanilang mga dugo. Sinundan ng nakakabinging ingay ang mga higanteng halimaw habang tumatakbo ang mga ito sa ilalim ng pagkontrol ng mga sundalo ng Raksasa. Tila mga makina na para sa pagpatay ang ilang dosenang sundalo, at daan-daan ang namatay dahil sa pagkuway ng kanilang mga braso. Halos hindi mapapantayan ang mga ito. Bumuo ng linya ang ilang dosenang higanteng halimaw at nilinis nito ang sahig, winasak nila ang anumang kanilang madaanan. Hindi nakawala ang North Moana Army at ang Union Army habang pinapanood nila ang pagbagsak ng kanilang mga kasama. Atras! Atras! Kailangan na nating umalis ngayon! Sigaw ng isang miyembro ng Union Army. Hindi nagtagal ay madami ang tumakbo dahil sa takot. Walang utak ang hindi makakapansin sa kung gaano kalakas ang gigantic monster, walang maalamat na halimaw ang maikukumpara rito.
Hindi rin ito malalapitan ng isang ordinaryong sundalo, at sa puntong iyon ay hindi maipagkakailang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, at parang hindi tama ang tawagin itong labanan. Sa isang kisapmata ay napakaraming namatay na miyembro ng Union Army. Gaano pa katagal ang mga sandaling mayroon sila hanggang sa wala nang matira sa mga ito? Marami sa mga sektang iyon ang natalo, mas dumami pa ang mga bagsakang sundalo. Patuloy na tumaas ang mga namamatay at napintahan ng kulay pula ang sahig. Isa-isang natumba at nalunod sa sariling dugo ang mga mandirigma. May saduyong malupit para kayanin nila, kaya naman umatras ang ilan sa kanila. Aalis na tayo. Tinawag ni Jackie ang Illusion Sound Sect at ang Sunsec Sect mula sa mga nagkakagulong tao. Kinausap nito si Jasmine. Bilis! Kailangan na nating umalis ngayon, wala nang oras. Medyo nag-alangan si Jasmine at sinabing, naglalaban pa ang iba. Kung aalis tayo ngayon, natakot din ito sa nakakapanakop na lakas na ipinakita ng Raksasa Tribe. Pero may parte pa rin sa babae na gustong manatili at ipaglaban ang kanilang tahanan. Umiling si Jackie. Hindi, wala tayong tsansang manalo rito. Kung mananatili tayo ay mamamatay lang tayo. Sa ngayon ay kailangan nating ipreserba ang ating lakas para kaya nating lumaban sa Raksasa Tribe pagtapos nito. Puno ng tiwala sa sarili si Jackie nang magsalita ito. Magmula noong kinuha niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda mula kay Daryl ay ginugol niya ang kanyang oras para malaman ang sikreto noon, pero wala itong nalaman na kahit na ano. Naniniwala ang babae na mayroon siyang kakayahan para uklatin ang sikreto nito para maging bagong pinuno ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Basta't hawak niya ang pagoda ay magkakaroon siya ng hindi mabilang na mga sinaunang mandirigma. Maaaring matalo niya ang Raksasa Army sa pagkakataong iyon. Si Jen A, nang makita ni Jasmine ang determinasyon sa mga mata ni Jackie, ay nagdesisyon itong hindi magsalita laban sa pasya ng babae. Sa halip ay lumingon ito at nag-utos sa mga alagad mula sa Sunset Sect at Illusion Sound Sect para umatras. Kayong mga tao, hindi may paliwanag ang inis ni Yvette, hindi nito inakalang matatakot sa Raksasa Tribe ang karamihan sa kanyang mga sundalo at piniling tumakbo ng maaga ng mga ito. Wala ring magawa si Chester. Patuloy itong sumigaw para magtulungan ang lahat, pero wala itong nagawa. Nawala ng puso para magpatuloy sa pakikipaglaban ang mga nanatili. Kaya naman, hindi lamang ang Union Army, pero pati ang North Moana Army ay nagtago sa pag-atake ng gigantic monsters. Makinig ang lahat. Lumipad sa ere si Jiangju. Pakinggan ang aking mga ipag-uutos, hatiin sa dalawang grupo ang Union Army. Ang unang grupo ay pabilog na pupwesto sa kaliwa, ang pangalawang grupo naman ay makikipaglaban sa kanan. Kailangang manatili ng North Moana Army sa kanilang pormasyon at unti-unting umatras sa gitna. Bilis! Mabilis na sumunod ang North Moana Army pagkatapos nitong magsalita. Sa kabilang banda ay natinginan sina Chester, Quincy, Andy, Parker, at ang ilan pa bago mabilis na nag-utos sa mga tauhan na sundin ang ipinag-uutos ni Jiangju. Kung nangyari ito kahapon at walang makikinig kay Jiangju. Ngunit todo ang ibinigay na lakas ng Raksasa Army na nasa kanilang harapan at hindi mahagilap si Daryl. Kung hahayaan nilang magkagulo sa kanilang grupo, ay tuluyan ng mawawaksi ang Union Army sa loob lamang ng ilang oras. Babagsak din ang North Moana Army kapag walang kahit na anong backup, at mapapasakamay na ng Raksasa Army ang Nine Mainland. Isa iyong delikadong sitwasyon, kaya naman nagpahinga si Chester, at pinili nitong sundin ang utos ni Jiangju. Di nagtagal at nagtulungan ang Union Army at ang North Moana Army, nagbuo sila ng malaking pormasyon sa ilalim ng utos ni Jiangju at saglit nilang nalabanan ang Raksasa Army. Gayunpaman, hindi pa rin nila napigilan ang gigantic monsters. Maaaring pabagalin ng malaking pormasyon ang Raksasa Army, pero delikado pa rin ang kanilang lagay laban sa gigantic monsters na kasing laki ng burol. Itinapon ng ilang gigantic monsters ang kanilang mga braso sa lugar at lumipad ang daan-daang mga sundalo. Nahuli ang iba, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga uwang sa defensive formation. Naramdaman ng mga mandirigma mula sa Union Army at North Moana Army ang pagdaloy ng malalamig nilang dugo dahil sa kanilang nakita. Anong klaseng halimaw iyan? Na mukhang nagkakaisa ang Union Army at ang North Moana Army ay hindi nila kayang baliktarin ang sitwasyon. Patuloy ang pagtaas ng mga nasawi.
Higit sa 100,000 mga sundalo ang bumagsak sa loob lamang ng 2 oras, pero sana 10,000 sundalo lamang ang nasawi sa mga sundalo ng Raksasa Army. Nakaligtas sa unang pag-atake ang daan-daang libong mga mandirigma, at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para depensahan ang kanilang hukbo. Napuno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa ang lahat, pero alam nilang nasa punto na sila kung saan hindi na maaari pang bumalik. Inilagay na nila sa linya ang kanilang mga buhay. Alam nilang iisa lang ang ibig sabihin ng pagkatalo, ang katapusan ng Nine Mainland. Samantala, sa panig ng Raksasa Army, nakatayo sa likuran ng kalesa ng Raksasa King ang 2 payat na anyo, binantayan ng mga sundalo ng Raksasa ang 2. Kahit na hindi nagustuhan ng Raksasa King ang ginawang pagtrato ni Alaric sa 2 babae bilang kanyang guro, ay hindi niya ito pinigilan. Kaya kahit na walang nakakita sa mga ito bilang mga taong mataas ang katayuan, ay hindi nagtangka ang mga sundalo ng Raksasa para hindi galangin ang mga ito. Anong gagawin natin? Nanginig si Shentel dahil sa desperasyon nang masaksihan nito ang kaguluhan. Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma mula sa Nine Mainland, namatay at bumagsak sa sariling dugo ang mga ito. Mga kasamahan niya ang mga iyon. Napakunot na lamang ng noo si Debra dahil sa pagkabigo, pero nagawa nitong pakalmahin ang sarili. Mahina itong sumagot. Nagsimula na ang digmaan pero wala na tayong magagawa para patigilin ito. Ang tanging paraan na lamang ay ang maghintay tayong matapos ito, at patuloy na udyukin ang Honorable Son para kumbinsihin ang Raksasa King na magkaroon ng awa. Tahimik na nagbuntong hininga si Shentel sa komentong iyon, wala itong naisagot. Dumili ng mukha ni Yang Jian nang panoorin nito ang kanyang hukbo na umatras ng malaki dahil sa mga kalaban. Hindi mabilang na mga sundalo ang humarap sa kanilang hantungan habang nasakal ang mga ito sa ariling dugo. Commander, alam mo ba kung anong klaseng halimaw ang mga yon? Galit na galit si Yang Jian nang buong atensyon nitong inobserbahan ang Gantic monsters, kaya naman tinanong niya si Zhang Ju. Malalim na nagsalita ang kanyang tagapayo. Mukhang mga unggoy ang kanilang anyo, pero napakalakas at napakalaki ng mga ito para maging ganoon. Naniniwala akong sila ang gigantic monster na nakasaad sa Ancient Studies. Gigantic monster. Naging malamig ang mga tingin ni Yang Jian, walang awa itong nagsalita. Dapat ko silang tapusin. Matatag na tinaas ni Yang Jian ang kanyang 3-point double-edged saber, at sumabog ang nakakatakot na aura. Kaagad na nahila palapit sa kanya ang mga ulap, nagsimulang kumulob. Siya ang nag-iisang Grandmaster Erlang na may kakayahang makapagpayanig ng mundo. Naging malabo ang anyo nito nang lumundag siya sa era habang mahigpit na hawak ang 3-point double-edged saber. Nang sandaling iyon ay sumabog ang internal na enerhiya mula kay Yang Jian, napunit ang kalangitan dahil sa lakas nito. Z-slash! Nakulong ang kanyang mga mata sa pinakamalapit na gigantic monster, at mula sa 100 metrong alyo ay itinaas nito ang kanyang braso, at galit na sumigaw. Napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa 3-point double-edged saber nang maglabas ito ng hugis espada na aninong patungo sa gigantic monster. Nasa higit 100 metro ang haba ng anino, ang perpektong representasyon ng kalooban ni Yang Jian, at may nakakawasak na lakas na hindi maisip ng kahit na sino. Ang Zeus Slash ay ang signature attack ni Yang Jian, isang beses niya itong ginamit noong hinabol niya si Zhu Baji sa North Mona Empire. Kaagad na bumaba ang temperatura nang magpakita ang anino. Tila nanigas sa kinatatayuan ang mga ito nang maramdaman nila ang aksyon. Marami sa mga sundalo ng Raksasa ang napanganga kay Yang Jian, walang makapag-react sa mga ito. Napakalakas! Sino kaya yon? Nagulat din sina Chester, Quincy, Andy, at ang iba pa. Ito ay gaya ng kanilang inaasahan kay Grandmaster Erlang. Hindi maikukumpara ang lakas nito sa kahit saan man sa 9 na kontinente. Maaaring mayroon pa silang pag-asa dahil sumali na ang lalaki sa labanan. Namangha ang mga grupos mula sa North Moana Army. Ang Zeus Slash. Sa wakas ay umatake na ang kamahalan. Babaligtarin ng kamahalan ang sitwasyon. Walang laban sa kanya ang mga higanteng halimaw na yon. Bumaba ang anino sa kanilang harapan. Boom! Parang isang bulalakaw na napunit ang hangin kung saan man dadaan ang anino. Tila nahati ng ilang piraso ang muldo nang malakas itong tumama sa gigantic monster. Mabilis na yumanig ang lugar nang magkaroon ng mga abo.
Umiyak ang may taas na 100 metrong gigantic monster at napaatras. Nagkaroon ng sugat sa kaliwang balikat nito at tumagos sa kanang bahagi ng kanyang balakang, tila bagyo ang umagos na dugo mula sa halimaw. Nagkaroon ng malaking butas na may libo-libong metro ang haba at 100 metrong lawak dahil sa aftershock. Marami sa miyembro ng mga sundalo ng raksasa ang nagkahiwa-hiwalay ang bangkay, walang nanatiling buo sa mga ito. Malamig ang dugo ng mga nakasaksi, hindi makapag-isip ng maayos ang kanilang mga utak. Napanganga ang mga sundalo ng raksasa sa direksyon ni Yang Jian, mukhang Diyos ng digmaan ang lalaki. Kaagad na napanghinaan ng loob ang mga sundalong may matatapang na puso. Naghiyawan sa mga papuri ang North Moana at Union Army. Tumingin kay Yang Jian sina Chester, Quincy, Yvette, at ang iba pa nang lumipad sa ere ang lalaki, muling nabuhay ang kagustuhan nilang makipaglaban. Iyon ang kagaya ng inaakala sa kilalang tao, na si Grandmaster Erlang, isang pag-atake lamang ang kinailangan nito para mapabagsak ang gigantic monster. Basta patuloy niyang atakihin ang mga ito ay mauubos ang magugulong higanteng iyon. Maaaring isang hipokrito si Yang Jian, pagaling iba ang kinikilos nito kaysa sa kanyang sinasabi. Pero karapat-dapat pa rin siyang galangin sa mga oras na delikado ang sitwasyon. Samantala, komportableng nakaupo sa kalesa ang raksasa king habang inoobserbahan nito ang digmaan, kaagad itong napatayo. Nakulong ang mga titig nito kay Yang Jian. Sino yan? Ang taong nagawang patayin ang gigantic monster sa isang pag-atake lamang. Ilang libong taon nakulong ang raksasa tribe sa well-deserted secret region, kaya naman napakaliit ng kanilang kaalaman tungkol sa Nain Mainland. Maaaring hindi pa kilala ng raksasa king ang taong kakalaban sa kanya, pero naramdaman nitong isa yon sa pinakamalaking pagsubok sa pagsakop sa Nain Mainland. Nagtaka si Amastan at ang iba pang mga general nang magtinginan ang mga ito, na natili silang tahimik. Kung walang alam ang raksasa king tungkol sa taong iyon, ay wala rin silang alam patungkol sa lalaki. Ama! Mabilis na lumapit si Alaric sa raksasa king, at magalang itong nagpaliwanag. Iyan si Yang Jian, ang lalaking kanilang ginalang bilang Grandmaster Erlang. Siya na ngayon ang hari ng North Moana Continent. Lumingon si Alaric para tingnan si Yang Jian, na nasa gitna ng ere, intensyon ay patuloy itong nagsalita. Sabi ng alamat ay ilang libong taon nang nag-cultivate si Yang Jian. Hindi natin maaaring maliitin ang kanyang kapangyarihan at dapat tayong mag-ingat. Maraming natutunan si Alaric tungkol sa Nain Mainland mula kina Debra at Shentel sa nakalipas na ilang araw. Pinakilala siya ng mga ito sa mga maalamat nilang bayani, at isa na rito si Yang Jian. Kaagad itong nakilala ni Alaric nang makita niya ang lalaki. Gintong armor, 3-point double-edged saber, may black hound sa kanyang gilid, iyon ay si Yang Jian. Paniguradong siya iyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.